Alam nyo ba ngayon ang negosyo na tahimik lang pero mabinta? Lalo na wala na yung war on drugs, wala na yung tukhang. At kung sa barangay mo ay maraming nahuli dahil sa pagtutulak, dahil sa paggamit. Ayan po ang ibig kong sabihin na negosyo na tahimik lang pero mabinta. Dahil iba na ngayon, wala na yung war on drugs, wala nang tukhang. Kakaibang negosyo, tahimik pero mabinta, no? Kaya lang, nakakasira talaga ng buhay ng ating mga kabataan, lalo sa mga estudyante at tigit sa lahat sa mga kababaihan na mapagtripan ng mga nakakagamit ng mga ganitong klaseng negosyo. Napaka-bad ang negosyo na ito, pero pinilit pa rin gawing negosyo. Walang pakialam ang mga businessman nito, basta sila ay paldo-paldo. Ito lang ang masasabi ko sa mga nagtatrabaho sa mga ganitong negosyo, lalo yung mga nagtutulak, gumagamit. So, umpisahan natin sa gumagamit. So, kung gumagamit ka at kung ikaw ay mahuli, halimbawa, dapat alam mo to, na kapag nahuli ka, alam mo ba ang piyansa na bilang user ay ang piyansa kapag nakulong ka para makalabas ka, makalaya ka, ang piyansa ay nasa 40,000 pataas kapag ikaw isang user o gumagamit ka sa ganitong klaseng pinagbabawal na gamot. 40,000 pataas ang piyansa kapag nahuli ka para makalabas ka sa kulungan. At yung tagatulak naman, kung ikaw naman ay tagatulak sa ganitong negosyo, ay iba po ang parusa, mas mataas. Mas mahaba ang pagkakulong at mas malaki ang piyansa. Nasa 200,000 pataas kung isa kang tagatulak sa ganitong klaseng negosyo. Kaya dapat alam nyo sa inyong mga sarili bago kayo pumasok sa pinasukan yung ipinagbabawal na gamot. Dahil kung ikaw ay gumagamit at wala kang sapat na income, ay maadik ka sa ganitong klaseng gamit, ay ito hindi maganda sa iyong isip, no? Ito hindi maganda, walang magandang kinabukasan. Tandaan natin na yung mga sikat na celebrity, sikat na artista, nasisira ang kanilang karir dahil sa ganito. So marami tayong nabalitaan na si ganitong artista ay nasira ang karir dahil sa paggamit ng ipinagbabawal. Kung ikaw ay isang mahirap, tapos gumamit ka ng ganito, wala ka na ng magandang karir, gumamit ka pa ng ganito, nagtutulak ka pa, wala na, sira na ang iyong karir, wala ka ng malinis na karir. Diba? Yung artista pa lang, artista sila, maganda na sana ang kanilang buhay, pero nasira dahil sa ganyang pinasok nilang maruming pamamaraan na paggamit o pagtutulak, no, sa ganyang klaseng negosyo. Kaya pag-isipan nyo mga kabayan, lalong-lalo na sa mga kabataan na madaling ma-recruit sa ganitong klaseng pinopromote na produkto para magkaroon kayo ng trabaho. Dahil ang sabi nila, kapag ikaw ay nagtutulak, nagbibinta sa ganito, ang isang sachet, yung parang tawas yung nakalagay sa plastic, kapag nakabinta ka ng ganyan, ang usap-usapan ay nasa 200 peso. Kapag nakabinta ka ng isa, meron kang 50 peso. So may kita ka. Kaya lang hindi magandang negosyo, no? Hindi magandang trabaho. Yun yung sinasabi ng iba nating mga kababayan na dapat magkaroon ng malinis na trabaho ang ating mga kapwa Pilipino. Hindi ganyang klaseng trabaho na marumi at nakakasira ng ating buhay. No? Kaya kung ganyan ang pinasok mong trabaho, nagtutulak ka sa ganyang trabaho, ay napakasama po ang klaseng trabaho yan. Pero kung pinilit mo yan, dapat handa ka sa paparating na mga araw. Hindi man ngayon, ay kung tuloy-tuloy mo yung ginagawa, laging tandaan na sa huli ang pagsisisi. Kaya dapat mag-ipon ka. Kung ikaw ay bilang user lang, wala kang sapat na ipon, paano yan? Kapag nahuli ka na gumagamit, kapag nakulong ka, mayroon ka bang pampiyansa na 40,000 pataas para makalabas ka sa pagkakulong kapag ikaw ay gumagamit na mahuhuli? At kung ikaw ay tagatulak, so mas mataas ang piyansa, nasa 200,000 mahigit. So mayroon ka bang ipon? So kung nagbibinta ka ng ganyan, so dapat may ipon kang ganyan para pangpiyansa mo. Pero kung para sa akin bilang mabuting Pilipino,
Hindi na baling walang trabaho, wag lang ganyang klaseng trabaho. Nako, delikado ang ganyang trabaho po. So, talagang pag-isipan nyo po, no? Anuhin natin yung may trabaho tayo pero nakakasira tayo ng buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat.